views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, arangkada magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Ang arangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Yan, isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa Usapang RCEF. Ako po si Pia. At ako naman po si Gian. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan sa bagong episode ng Usapang RCEF. Siyempre, bago po tayo mag-umpisa, babatiin po muna namin ang aming mga butihing direktor, ang ating Director 4, si Sir Junicio G. Alvidia, Director 3, si Sir Joel Vidator, ang ACD Chief and Interim Director for Extension, Support, Education, and Training Services na si Sir Elijah Z. Davalos, ang BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Division si Sir Andres Tuates Jr. at ang LSD Chief and Interim Director for Research and Development na si Sir Nelson C. Santiago. At binabati rin po namin sina Sir Jet Molek G. Subaba, Section Head po ng STIPS, at kay Ma'am Bess G. S. Magararu, Section Head naman po ng STIDS. At syempre, isang medyo maulan ngayong season na naman mga ka-Radyo Agri. Binabati po namin yung mga nanonood at mga empleyadong naririto at nakikinig po sa ating live. Sa mga naka-fieldwork po at sa ating mga magigiting na security guards at sa ating mga drivers po na kasalukuyang mga nasa travel. Ayan. Naway lagi po kayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. Ayan, sa bagong usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Mula po sa layunin ng programa, requirements upang maging benepisyaryo, mga teknolohiyang ipinapamahagi, benepisyo para sa mga magsasaka, at kung paano ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura ng bansa. Ayan, sa huling episode po ay tinalakay natin ang anatomy and physical properties of the rice grain kasama si Engineer Marjorie S. Agustin, Engineer 1 mula sa Technical Property Inspection Unit ng ating ahensya DA PhilMec. Kung na-miss nyo po ang previous episode na ito, ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Tama ka dyan, partner. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. Panoorin po natin at pakinggan ang Balitang RCEF. RCEF records at legal document processes isinailalim sa standardization. Nagsagawa ng workshop sa standardization ng records at legal document processes sa ilalim ng RCEF Mechanization Program noong May 19 sa PhilMec AMDPC upang palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng Central Office at mga cluster sa pamamagitan ng iisang pag-unawa sa mga pamamaraan, responsibilidad at kinakailangang dokumentasyon. Modern rice technologies ibinida sa Teknotalakayan. Mga kalahok mula sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon ang nakibahagi sa Teknotalakayan on Agricultural Mechanization and Post-Harvest Technologies noong May 26 to 27 kung saan ibinida ang mga modernong kagamitang pansaka tulad ng 4-wheel tractor, rice transplanters, rice combine harvester, precision rice seeder, village-type rice mill, at multi-rotor agricultural drones. Village-type rice mill sa Leyte sumailalim sa masusing beripikasyon. Nagsagawa ang RCEF FMFOD Visayas Cluster at TPI team ng technical verification sa 7 village-type rice mill units sa Leyte noong June 1 to 2,
upang matiyak ang pagsunod ng mga ito sa itinakdang specifications at mga probisyon ng kontrata. Groundbreaking at inauguration ng RPS isinagawa sa Cagayan. Isinagawa noong June 2 sa Claveria, Cagayan, ang groundbreaking ceremony ng RPS-2 kasama ang MLGU Claveria at ang inauguration ng RPS-1 ng Claveria Farmers MPC na dinaluhan ni na Philmec Director 4, Dr. Junicio G. Alvindia, Mayor L.A. Guillen-Yaco, mga kinatawan ng PLGU Cagayan, DARFO2 at iba pang stakeholders. Field demonstration sa seedling preparation isinagawa sa Bohol. Matagumpay na isinagawang field demonstration sa wastong paghahanda ng punla ng palay noong June 2 para sa mga miyembro at opisyal ng San Babue IA Incorporated sa Santo Niño, San Miguel, Bohol bilang paghahanda sa paggamit ng mechanical rice transplanter. Philmec nakiisa sa Region 8 Management Council meeting. Nakiisa ang Philmec sa Regional Management Council meeting ng DARFO 8 noong June 2 sa Tacloban City, Leyte, kung saan tinalakay kasama ang iba pang ahensya ng DA ang mga updates, concerns at mga hakbang upang mapalakas ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Technology demonstration sa mechanized rice harvesting isinagawa. Noong June 3, isinagawa ng TMPD ang technology demonstration on mechanized rice harvesting sa Bacoor, Cavite, kung saan lumahok ang 22 miyembro ng 16 na FCAs at farm school sa Calabarzon at Region 3 para mapalawak ang kanilang kaalaman sa tamang paggamit at pangangalaga ng 4-wheel drive tractor at rice combine harvester. At yan ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagang update about sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA Philmec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. I-like din po at i-follow ang aming mga official social media accounts ng Radyo Agri 90.1 FM. Ayan. Ngayong bagong episode po, ay makakasama po nating muli si Engineer Ryan J. H. Juan, Engineer 1 mula sa Technical Property Inspection Unit ng ating ahensya DA Philmec. Ayan, tatalakayin po natin ngayong araw ang factors affecting rice grain quality. Ayan, magandang araw po, Engineer Ryan. Baka may gusto po kayong batiin o i-shout out. Ayan, so good morning po. Thank you. So gusto ko lang batiin yung aking pong kasamahan sa Technical Property Inspection Unit sa pangunguna po ng aming head, the Engineer Bartolome Tesorero Jr. So, ayan sir. So, para umpisahan po natin ang ating talakayan at para po sa mga hindi nakakaalam, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung ano-ano po ang mga pangunahing factors na nakakaapekto sa kalidad ng butil ng palay sa ilalim ng programa ng RCEF na ipinatutupad po ng Philmec? Ayan. So, pagdating sa quality ng palay, so una na factor kung bakit nag-deteriorate yung ating grain is yung moisture content. No? So alam naman natin na yung ating palay ay living organism or ito ay humihinga. So nagre-respire siya. So malaking epekto itong moisture content na pag hindi natin na-manage ay possible may mabilis siyang masira. Na pangalawa na is yung temperature. No? So yung temperature malaking epekto yan dahil siya ay living organism. So nag-i-emit siya ng heat. So pagka ganon, possible magkaroon ng hotspot doon sa may ating mga storage or doon sa ating palay. So, ang tendency, ang po pwedeng mangyari ay magkaroon ng moisture migration or yung paglipat ng moisture doon sa isang palay papunta doon sa isang palay. So, doon ay possible ay masira din yung ating palay. Pangatlo is yung insect and pests. No? So, alam naman natin na yung mga insect and pests na to ay
nagdudulot or nagiiwan ng mga dark spot and discoloration doon sa may ating grain, no? So kaya possible na mag-deteriorate yung ating palay. And pang-apat is yung ating mga impurities, no? So ano ba yung impurities? Ito yung mga dumi ng palay na nakukuha during harvesting, no? So yung mga impurities na to ay nakaka-apekto doon sa may kalidad ng butil ng ating palay. Then pang-lima is yung ating immature grain or yung mga grain na kung saan ay hindi pa siya ganon kahinog. No, kasi alam naman natin na pag hindi pa siya masyadong mature at hinarvest na natin at nahalo siya doon sa mga mature na palay. Kasi ito ay meron pa siyang mataas na moisture content. So pwedeng mahawa, yung sinatawag nating moisture migration, pwedeng mahawa yung mga tuyo na palay. No? And next is yung ating tinatawag na thermal and mechanical stress. No? So yung ating palay ay nai-stress din po yan during doon sa ating mga post-harvest operation. No? So like during drying, so possible pag nagbibilad yung ating mga farmer sa kalsada, no? At biglang umulan, so dahil sa sudden change ng temperature, so nagkakaroon ng thermal stress, no? Kaya pagdating sa may rice milling ay possible madurog na yung ating palay dahil dadaan pa siya ng mechanical stress. No? And last is yung ating tinatawag na contrasting types of varieties or yung pagkakaiba-iba ng variety na itinatayin or pagkakahalo-halo ng mga variety ng palay. Kasi alam naman natin na yung mga variety na to ay iba-iba yung kanilang karakteristik. No? So possible yung iba dyan ay mabilis siyang matuyo, so nagkakaroon tayo ng uneven drying. So yan yung mga pangunahin. No? So pero marami pa na mga factors na nakakapekto. So, pero yan yung mga pangunahin talaga na nakakapekto sa pagkasira ng ating palay. Thank you so much po. Engineer Ryan, paano naman po nakakaapekto ang tamang oras po ng pag-aani sa kalidad po ng butil ng palay at sa dami po ng nababasag na bigas? Ayan. So, pagdating sa tamang pag-harvest, yung timely harvest nga natin, kasi pag yung palay ay hinarvest mo yan ng hindi pa siya mature or immature pa siya. So, ibig sabihin niya mataas yung moisture content. So, during storing, kasi like ngayon, maulan, kung hindi mo siya maibibilad agad, so mabilis siyang magde-deteriorate. So kailangan kasi yan ay maibilad mo agad. Then pangalawa ay masyadong madami yung immature grain pag hindi mo pagka immature pa yung grain mo. And pagka naman masyadong mature na or sobra na yung maturity ng palay at saka mo pa lang siya i-harvest, so possible naman ay magkaroon ng shattering losses na mangyari during harvesting at iba pang post-harvest activities, no? And ang ideal naman natin dito para sa proper na pag-harvest or yung kailan ba tayo dapat mag-harvest, so dapat yung ating rice panicle or yung uhay ng palay natin ay at least 80 to 85% ay yellow colored na siya, no? So yan yung ideal na moisture content natin para masabi natin na po pwede na siyang anihin ay nasa range ng 21 to 25%. Sir, ano po yung mga kahalagahan ng wastong pagpapatuyo ng palay upang mapanatili syempre yung mataas na kalidad ng mga butil? Ayan. So, pagdating kasi sa pagpapatuyo, napakahalaga nito kasi once na hinarvest mo na, pinutol mo na yung uhay ng palay, ay kailangan mapatuyo mo na siya agad. Kasi pag hindi mo siya napatuyo agad, so dahil nga siya living organism, nagre-respire, mag-emit siya ng heat. So mag-undergo na siya ng deterioration process. So ginagawa natin yung immediate drying doon sa may ating palay para mas mapatagal pa natin yung shelf life ng ating palay. So kung gusto natin yung store na mas matagal na panahon, so po pwede. Basta ma-set natin yung tamang moisture content doon sa ating palay. Ayun. Nabanggit niyo po yung agaran na pagpapatuyo. Paano naman po naapektuhan ng paggamit ng mga makabagong makinarya po natin gaya ng dryer at pagpoproseso po ng kalidad ng butil ng palay? So unang-una, mas dahil sa mga makinarya na to, mas mapapabilis na yung trabaho ng ating mga magsasaka at may iwasan yung delay pagdating sa pagpapatuyo or kahit doon sa may harvesting natin. May iwasan yung delay kasi
yung palay, alam naman natin nga, no, living organism. So, once na madili lang yan ng 1 hanggang 2 araw na hindi mo siya natutuyo, sigurado na masisira na agad yan. No, so, ang isa pa na kagandahan pa dito ay mas mababawasan na yung gastos ng ating mga magsasaka. So, ayan mga ka-Radyo Agri, sana ay nakapag-take down notes po kayo at nakatulong po ang mga impormasyon na binigay sa atin ni Engineer Ryan. So, wag po muna kayong aalis mga ka-Radyo Agri at magbabalik pa po si Engineer Ryan 1 from TPI dito po sa ahensya ng PhilMec. At sa mga nagpaplano naman po na magsumite ng application upang maging benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program, ay narito po ang listahan ng mga PhilMec offices by region, kasama po ang mga focal persons na maaari ninyong i-contact. Starting with Luzon. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento or you may visit her at FMFOD office, PhilMec CLSE Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan. Or you may contact her through 0906-687-1855. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila. Or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon or you may visit him at FMFOD office, PhilMec CLSE Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr. or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban
or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Benavista, or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio, or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala, or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan naman po ang mga regional focals at PhilMec offices na maaari ninyong i-contact kung mayroon po kayong mga concerns. Ayan, para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, kasama pa rin si Engineer Ryan J. H. Juan. Ayan, para po sa susunod po nating katanungan, ano naman po ang epekto ng mataas na moisture content ng palay sa kalidad po ng butil habang ito po ay naiimbak? Ayan. So, yung moisture content nga, sabi natin, napakahalaga. Yan kasi yung primary indicator kasi ng ating grain. No? So, pagka kasi yung moisture, kung i-imbak natin siya, kasi ang recommended natin ay at least ma-dry mo siya ng 13 to 14% at pwede mo na siyang i-store. And even mas mababa pa, up to 12 or 9% below, kung mas matagal pa natin siyang i-store. So, ba't ba natin ginagawa yon? Kasi para mabawasan natin yung water activity ng ating palay. No? Kasi yung ating grain or yung palay natin ay hygroscopic yan. So, ibig sabihin, yung ating palay ay meron siyang ability na mag-absorb at mag-release ng moisture depende doon sa may relative humidity kung saan siya nakastore. So, pag masyadong mataas yung tubig doon sa may ating palay, so magre-release siya ng moisture depende sa may environment. Sir, ano po yung mga suliranin na maaaring idulot ng hindi wastong pag-iimbak? Katulad, sir, nung nabanggit nyo nga yung hindi po tamang pagdadry ng palay. Sa kalidad ng butil at halaga nito, sir, syempre pagdating na sa mga pamilihan. Ayan. So, yun nga, yung combination noong ating mataas ang moisture content, isa yun, tsaka yung mataas na temperature. So, ang tendency kasi na, yan kasi yung mga gusto ng mga insect and microorganism natin. So, pag in-store mo siya, na mataas yung moisture, tapos tumaas pa yung temperature niya, so atakin siya ng mga insect and microorganism natin. So, possible mangyari, magkaroon ng luster or yung nagiging maanta yung ating bigas. No? So, kaya pagdating sa market, so alam naman natin yung mga consumer natin, meron yung mga preference pagdating sa lasa, pagdating sa amoy, at kung paano siya iluto. No? So, yan din yung nagiging basis nung kung magkano or yung magkano yung ibebenta sa market yung ating bigas. Ayan. Paano naman po, sir, nakakatulong ang mga pagsasanay po o trainings ng teknolohiya? Pagsasanay at teknolohiyang ipinapakilala po ng PhilMec sa ilalim po ng RCEP upang mapabuti ang kalidad ng butil ng palay. So, as far as the quality of the grain is concerned, so itong mga pagsasanay or training na ginagawa ng PhilMec under RCEP Mechanization Program ay na-equip yung ating mga stakeholders ng knowledge and skills pagdating sa proper operation, handling, and storage ng ating palay. So, sa gayon ay naiiwasan yung or nababawasan natin yung mga losses at naiiwasan natin yung agarang pagkasira ng ating palay.
So talagang mahalaga yung syempre pag-a-attend sir ng Yes. mga trainings Mm. natin kasi kumbaga hindi lang siya sa hindi lang tayo nakakuha ng information para sa pag-store ng palay, kundi pati na din sa pag-handle ng Yes. ating mga technologies. Ayan. Paano So, po ba tayo, sir, makaka-avail po ng training regarding po dito? Ayan. So, sa pagdating naman sa training, if beneficiary naman kayo ng RCEP Mechanization program, so automatic yan ay kayo ay sasanayin ni PhilMec no, kung paano gamitin yung mga makinarya na pinamahagi sa inyo. Or pwede din kayo mag-request, no, magawa kayo ng request letter na naka-address sa ating Director 4 na kayo nag-request ng pagsasanay tungkol sa kung anong machine or anong technology yung gusto ninyong matutunan. Ayan, thank you so much po. So talagang mahalaga sir na maka-attend po Apo. sana sa mga trainings na to. Ayan. So, ayan po mga impormasyon na hatid sa atin ni Engineer Ryan. Sana po ay nakapag-take down notes kayo mga Karadyo Agri. Pero wag po muna kayong aalis at ating po munang panoorin ang boses ng magsasaka. Ako po si Henry Ramos, chairman po ng Lupao Pag-ahon Agriculture Cooperative dito sa San Antonio Este, Lupao, Nueva Ecija. Kami po ay isa sa mga nakatanggap ng mga makinarya. Yung TYM na 4-wheel tractor, rice transplanter na kasalukuyan din namin ginagamit, combine harvester at mini rice mill. Sa lahat po ng mga makinarya na natanggap namin, napapakinabangan ng aming kooperatiba. Itong traktor na gamit namin, hindi lang po sa pagtatamnan ng palay, kundi pati dun sa paggawa ng pan na tamang-tama dahil nag-integrated farming kami, papunta kami doon. May mga kailangan tayong hukayin na nagamit naman natin dahil sakto yung implement ng traktora namin ay may kasamang loader. At ganun din yung isang implement niya na napakaganda, yung rotary tiller. Dahil sa mga matutigas talaga na or dry na yun ay magandang gamitin. Dahil dito sa Lupao, ang aming area ay medyo kulang sa tubig. Kaya ang aming lugar ay medyo natutuyo yung lupa. Yung amin namang combine harvester, malaking tulong po dahil kapag parating na yung bagyo, nagagamit namin kaagad. Naililigtas namin yung aming aanihing palay. And at the same time, mas mura yung binabayaran namin. Yung aming rice transplanter naman ay gamit na rin. Ang hirap din maghanap ng tao na magtatanim. At ang isa pa, yung spacing ba ng rice transplanter, ikumpara mo dun sa malayo nung una, pero kung ikukumpara mo talaga sa tanim ng tao at sa tanim ng makinarya, at the end, mas maganda pa rin yung makinarya. Sa sa pagserbisyo or sa pagmintina ng ating mga makinarya, pag tumawag ako sa mga technician, ito, yung bagong modelo o bagong company na yung TYM na tractor, napakadali naman tawagin yung mga technician ng traktora. Ganun din naman sa ibang makinarya. Yung TYM na transplanter, ang lapit lang din naman nung bilihan. Very accommodating naman yung mga technicians nila. Pagdating naman dun sa mga pyesa, available naman yung mga pyesa na kailangan natin sa mga gaya nito traktora. Although may kamahalan nga lang gaya ng blade, pero ang narinig ko na rin sa mga mas nauna sa aming nakatanggap, mas mahal pero mas matagal gagamitin. At yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula sa Lupao, Nueva Ecija. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita.
Ayan. So dito po nagtatapos ang ating episode tungkol sa factors affecting rice grain quality. Maraming salamat po kay Engineer Ryan JH1 sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon para po sa ating mga listeners and viewers. Thank you po ulit, sir, sa inyong time. Thank you din. Ayan. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa episode natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Hanggang sa susunod, ako po muli si Tia. At ako naman po si Gian. Lagi po nating tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEF, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at AFMEC Earn Building, PhilMec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Kasaganaan para sa bayan.